Po kayo, sana po nasa mabuti po yung kalagayan. Shoutout sa lahat ng mga kapatid at sa lahat po ng mga kababayan po natin dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Muli, nag-vlog po tayo dahil marami tayong napapanood patungkol po sa ginawang rally ng Iglesia ni Cristo. At alam niyo mga mahal na kababayan, napakaraming mga negative impact at saka mga bashers po. Bakit daw nag-rally-rally pa itong mga Iglesia ni Cristo? Ano-ano pa? Nasamantalang sila lang naman daw ang bumoto at nagpanalo kay Mr. President. Diba? May nakausap pa nga kami at sinisisi nila, bakit daw ang Iglesia ni Cristo, bakit daw si Mr. President ang naging Pangulo? Itong si Marcos. Kasi kayo, pinagkaisa nyo, di ba? Pinagkaisahan nyo yan. Kayo ang nagpanalo dyan. O di ba? Kaya, ngayon, rally-rally na kayo, meron na kayong transparency for better democracy. Ano kayo, mga hilo? Wala tayong magawa kung gano'n ang paniniwala nila. Pero simple lang naman ang naging sagot natin doon. Bakit nyo isisisi sa Iglesia ni Cristo? Ang ginawa lang naman ng Marcos, ng time na tatakbo pa lang siya bilang Pangulo, ay pumunta ng Sentral, nakipag-usap lang naman sa pamuno ng Iglesia ni Cristo at ipinakilala ang kanilang mga plataforma. At sino ba ang mag-aakalang ganun ang mangyayari sa kanyang administrasyon? Bakit? Ang mga Iglesia ni Cristo ba manghuhula? Hindi naman natin alam na magkakaroon ng mga ganung pangyayari sa Pilipinas. Kaya nga, ang sagot ko doon sa sagot natin doon sa nang-uusig na yun, bakit isisisi sa Iglesia ni Cristo? Di ba ang sabi ng mga leader nyo, we are minority, 2% lang sa 100%? Bakit ganun? Bakit isisisi nyo sa Iglesia ni Cristo? Sino pang may pinakamaraming number na bumoto? Si 98% or si 2% lang? Kaya nga, sabi ko, di ba, hindi lang Iglesia ni Cristo ang bumoto doon. Napakarami at kasama ka na doon, hoy. Ngayon, ang gusto lang naman ng Iglesia ni Cristo ay for transparency, for accountability, na dapat may mahuli na, may makulong na, kasi lagi na lang naghihiring, wala namang nakukulong at wala namang nahuhuli. Bakit kami ba ng mga Iglesia ni Cristo ay hindi kami citizens of the Philippines na may karapatan din na magpahayag ng mga damdamin namin na kami din ay apektado rin sa mga nangyayaring mga korupsyon sa Pilipinas? Hindi pa kami kasama sa mga naapektuhan? Kasama rin po kami kagaya nyo. Dapat nga magpasalamat kayo mga mahal na kababayan. Alam nyo kung bakit? Dahil may isang relihiyon na talagang mayroong tinatawag na concern sa ating bayan. Di ba? Ganoon lang naman yun Tapos sinisisi nyo pa. Kung sumabay na lang kaya kayo. Tapos para yung mga may kasalanan, yung mga accountable talaga ay mahuli natin. Kaso, ang nangyayari ngayon, kung sino pa yung nagmamalasakit, parang madadamay pa ata sa mga walang kahiyaan na ginagawa sa ating bayan. Diba? Sa ating kaba ng bayan. Bakit magagawa dyan? Yung naman talaga ang mundo pasama ng pasama ang sanlibutan. Sa bagay, hindi naman yan bagong bagay Hindi naman yan bagong bagay mga mahal na kababayan. Dahil, ayun nga, alam naman natin na ang masama, lalong magpapakasama at ang mga mahihirap, lalong hihirap yan. At yung mga buhaya ay, lalong magpapakabuhaya yan. Corruption is everywhere. Ang Pilipinas ay tinaguri ang, di ba? The most corrupt country in the world. Di ba? Di ba?
Nakakalungkot lang. Nakakalungkot lang mga mahal na kababayan. Dahil ang Pilipinas ay tinaguri ang the most corrupt country in the world. Nakakapanghina ng loob at nakakahiya sa ibang bansa. Dagdagan pa nitong mga speaker natin na nako, kung nagsasalita, ang syllable by or lang, kung ano-ano pang sinasabi. Diba? Tapos yung ginawang paninira, hindi paninira, yung ginawang statement ni Amy Marcos, ang kanyang mismong kapatid, na kung saan doon ay talagang nagpahayag si Amy na itong kanyang kapatid, umano ay talagang gumagamit ng pulburon. O ang sabi ng iba, sinisiraan lang daw talaga si Marcos. Sinisiraan lang talaga si Marcos. Diba? Sinisiraan lang. Dahil si Amy Marcos ay gumagamit din. Ngayon naghamon. Sige. Kung hindi tayo magpa-DNA test tayo. Magpa-DNA test tayo at ikaw magpa-hair follicle test. Tinanong pa nga ng isang nag-interview doon kay Claire Castro kung magpapa-DNA test nga itong si Mr. President. Ang dami-daming paliwanag doon ni Miss Castro, ni Madam Castro. Pero ang sirable lang news ng yes or no, ang sirable ba yes or no lang yun. Pero hindi ganun ang sagot ni Claire Castro. Ayaw talagang magpa-hair follicle test. Bakit kaya? Yun lang naman ang tanong dyan. Kung ako siguro, sa akin lang naman. Kung ako siguro ang Pangulo at yun ang hinihingi ng taong bayan, why not? Kung wala ka namang tinatago. Di ba? Why not? Coconut. Yan lang naman yun. Kung wala kang tinatago, wala kang dapat katakutan. Di ba? Ganun lang naman yun. Kung ikaw ang itinuturo, the mastermind of everything for everything na lahat ng korupsyon na nangyari sa mundo, ikaw ang itinuturo. Pati itong si Saldico na nagsalita na rin, sino kaya ang susunod na magsasalita? Baka naman na magsusunod na magsasalita naman si Romualdez na. At ang ituro na naman ay itong si President Marcos. At kapag nagsalita na at nagturoan na, marami nang laging nagturo na siya talagang pinag-mastermind. Anong mangyayari? Wala pa rin makukulong. Wala talagang papupunta ng mundo. Kahit mag-rally pang Iglesia ni Cristo ng ilang buwan dyan, kung walang huhulihin ng mga kinauukulan, pati yung mga Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, na supposed to be, they are the protector of the people, not the protector of the politicians. Walang ginagawa di ba? Wala silang ginagawa. Hindi nila talaga pati yung investigations, parang walang nangyayari. Sino nga ba talaga? Who are accountable for the corruption? Sino-sino yung mga involved dyan? Marami nang binabanggit, paulit-ulit nang binabanggit ang pangalan. Pero bakit hindi hinuhuli? Bakit nga ba? Sa likod ng mga katotohanan at mga pangalan na yan, bakit wala pa ring nahuhuli? Sa palagay nyo mga malakawan, ba't walang nahuhuli? Di ba? Baka kasi kasama pa rin yung baka involved din yung mga manghuhuli. Lahat na lang yata ng mga departamento sa Pilipinas, sa bansa natin, ay parang may tinatago sila. They are very secretive. All the agencies in the government in the Philippines. Parang may mga, may mga tinatagong lihim. Hindi natin alam kung anong lihim na tinatago nila. Di ba? Hindi natin alam kung ang tinatago nilang lihim ay talagang ibubunyag, di ba? Ibubunyag. Matagal na ang investigation ng ICC. Pati doon sa Blue Ribbon. Nagtanggalan na, nagpalitan na ng mga diyan. Pero wala pa ring nangyayari hanggang ngayon. Bakit? Sa palagay niyo. Ayoko nang magsalita. Bakit nga? Who are the accountable? Sino dapat talaga yan? At yung budget, kung iisipin natin, sino ang pinakahuling pipirma doon para ma-release ang budget? Di ba?
is a big question mark. Sino mag-a-approve doon? Pati yung mga budget sa 2026, yung sa insertion na 100 billion. O di ba? Sinong pumirma doon kung hindi ang Pangulo? Sino? Wala naman tayong tinuturo diyan. Sabi ng Pangulo, kung sino yung sa likod, mastermind diyan, dapat ikulong. O sana all. Sino kaya ang sa likod? O di ba? Sino kaya ang pinaka-mastermind? Ba't hindi nahuhuli? Ba't hindi napipinpoint? Yung mga mambabatas natin dyan. Bakit lagi na lang kayo dyan naghihiring, nagdidibatihan, nagtuturuan, tapos kung ano-ano mga kadramahan ang ginagawa, ay gawin yung mabuting investigation, make it visible and transparent to the people of the Philippines. Diba? Kaya ngayon ang hiling ng Iglesia ni Cristo, gawing transparent. Diba? Ang investigasyon. Dahil karapatan ng bawat Pilipino na malaman yan. Diba? Kaso, habang tinatago ninyo, lalong nagkakahalataan. Huwag nyo na kasing itago. Kapag tinago nyo, parang bulkay na nasasabog at sasabog din. Wala namang lihim na hindi nabubunyag. Yan ang tatandaan nyo, mga kaibigan. Kaya tingnan nyo, katawa-tawa tayo sa ibang bansa. Ang Pilipinas ay nagiging katawa-tawa sa ibang bansa. O, di ba? Isipin nyo, hindi na. Mangungutang ba naman? Mangungutang ka naman, bilyon-bilyon ang ninakaw, mangungutang pa ng bilyon-bilyon, tapos nanakawin uli. Baon sa utang ang Pilipinas. Kawawa. Kawawa tayong lahat. Maging yung susunod na henerasyon, magiging kawawa. Diba? Kawawang kawawa. So mga kaibigan, sino kaya ang dapat sihin? Sabi nung napanood ko, sino ang dapat titiin? Diba? Sino ang dapat titiin sa mga kaganapang nangyayari at sa mga nakawan ng pundo ng bayan? Who are the accountable? Sino kaya? Umingay na. Diba? Marami ng pangalan ang lumabas. Saldico, Romualdez, pati itong si President, si Marcos, lumabas na rin sa mga ingay. Silang tatlo ang lumalabas ng paulit-ulit. Diba? Pero pag tinanong mo ang speaker kung involved, diba? Walang maisagot. Diba? Nakakatawa. Sino na ang nahuli nila? Wala pa rin. Ba't hindi yan mahuli-huli? Samantalang ang former president, agad na itapon sa dahig. Galing, di ba? Wala naman yung ninakaw, di ba? Pero andun agad sa dahig. Nako. At wala na rin tayong balita tungkol doon kung ano na ang nangyayari kay Tatay Digong. Sana nga. Sana nga masolusyonan na ang lalong talamak na kawatan sa ating bansa, sa ating bayan. At yung mga nagnanakaw na yan, yung mga opisyal ng gobyerno ng pamahalaan natin na walang ibang ginagawa kundi ang mangulimbat, magnakaw sa kabanang bayan, sana naman makakonsensya kayo. Ang dami-dami ng namatay ng mga kababayan natin during mga typhoon, di ba? Kapag dumating ng mga bagyo, mga sakuna, mga lindol, ang dami-dami ng namatay. Bunga ng di ba? Halip na nakapagawa ng mga flood control na yun ang makakatulong sana para hindi lumubog ang Pilipinas. Lumubog ang syudad. Kapag tinamaan ng bagyo, ayun, nagkalunod-lunod, pati bahay walang natira. Kawawa, nag-iiyakan. Samantalang yung mga nagnakaw, nakaupo, nakahiga sa isang air-conditioned room at kumakain ng masasarap na pagkain. Diba? Gutom ang taong bayan, samantalang sila na nagnanakaw, busog,
hayahay ang buhay. Walang mga kaluluwa. Kaya dapat talaga maparusahan na at mahuli na yun. Yun ang dapat asikasuhin nila. Impossible naman na hindi agad yan mahuli. Ang dami-daming record niyan. Impossible. Kaso hindi mahuli-huli dahil alam natin at damang-dama natin, tinatakpan, ayaw hulihin. Diba? Tapos sasabihin, walang kuro ka mag-anak. Kapag ina-interview, walang kuro ka mag-anak pag nahuli. Hello? Hindi na tayo naniniwala dyan. We have been deceived long time ago until now. Kaya alam niyo mga mahal na kabayan, ang magagawa na lang natin, yung pasalamat nga tayo may isang sekta ng relihiyon, talagang sumigaw, isinigaw nila na kailangan mahuli na yung accountability, yung mga perpetrator na gumagawa ng gano'n, dapat na talagang mahuli. Salamat tayo doon. Wag na natin silang pagtawanan o anuhin. Buti nga may gano'n Ramdam mo ang init ng kanilang pagmamalasakit sa bayan at sa kapwa natin. Samantalang itong iba, wala lang. Yung ibang mga leaders ng mga ibang religion, nasaan na? Wala. Wala naman lang sigaw-sigaw. At napansin nyo naman siguro, yung ginawang rally ng Iglesia ni Cristo, napaka-peaceful. Hindi katulad ng ibang rally, na kapag ka nagrarally, wala nang peaceful, ang dami pang may bukol. Bakit? Nagbabatuhan ng mga bato, ng mga botelya, ng mga bottles, ng mga nagsusunugan pa, nagpuputok-putukan pa, nagbabaril-barilan, nagbabatuhan, andun lahat ng kaguluhan, tambak ang basura. Pantalang ginawang rally ng Iglesia ni Cristo na ako, hanga talaga ako dyan sa kaisahan. Pagkatapos, kung gaano kapayapa, magtatapos yan ng napakapayapa. Diba? Ganun lang naman yun. Ang ganda, ang galing-galing. Kaya shoutout na lang po sa lahat ng mga kaanib dyan sa Iglesia ni Cristo. Shoutout po sa inyong lahat. So hanggang na lang muna, sana ay pakinggan ang tanging hiling. Diba? Pakinggan ang hiling ng pusong nagnanasa. Diba? Nagnanasa at nagnanais na pagbigyan ang mga kahilingan. Diba? Hanggang din na lang muna tayo. Sige, goodbye! Shoutout muna sa inyo dyan. At ito pala, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe, to click the subscribe button and the bell button. At pagkasuportahan po natin dahil mag-vlog tayo palagi. At nakikita nyo naman siguro, nag-update tayo ng mga balita, mga news, celebrity news, mga latest updates, at para malaman natin kung ano ang nangyayari sa mundo natin. Malay natin, ano na pala, mag-i-end of the world na pala. Diba? Paki-click na lang ang subscribe button mga mahal na kababayan. Salamat at magandang araw sa inyong lahat.